Hello! So, good morning, good afternoon, good night sa lahat. Sa lahat ng nanonood, thank you and welcome to my YouTube channel. And salamat po sa laging pagsuporta sa aking channel. Usapan natin kung bakit may umuuwing mga kababayan natin, may hindi sinuswerte dito sa Canada. Yes po. So, uh, dito sa Canada, kailangan po tayong mag-ingat sa mga galaw natin dahil kung ikaw ay basta na lang dahil kung ikaw ay basta na lang sumusubok sa mga business or ano-ano ang mga sinasalihan mo dito sa Canada ay maaari kang mapahanap or mabaon sa utang. Kaya yes po, yung dito sa Canada is lagi kang aalukan ng bangko, ng credit card, ng line of credit, papautangin ka ng bangko, pag maganda ang credit score mo. Yes po, so dito ay kailangan nating pag-ingatan ang ating credit history dahil yan po ang kabuhayan natin dito. Yan ang kinabubuhay natin dito sa Canada. At once na nasira ang iyong credit history ay hindi ka na makakagalaw, hindi ka na papautangin ng bangko dito sa Canada. Kaya po pagka ikaw ay nagkautang sa bangko, kailangan bayaran mo unti-unti, walang palya para po maganda ang iyong record, ang iyong history, credit history palagi, para po pag gusto mong umutang uli ay papautangin ka ulit ng bangko. Dito po kasi ay walang nabubuhay na walang utang dito sa Canada kasi lahat ng transactions ay laging sa card, credit card, debit card. Yan po ang laging gamit dito. So, madalang lang po kayong magkahawak ng cash kasi hindi naman cash ang binabayad lahat sa mga stores dito. So, yes po, kailangan nating pag-ingatan ang ating mga credit history. Kagaya ng ating kababayan na dating may utang, pero dahil gusto niyang makabayad sa utang niya is sumali siya sa isang online business at nalubog sa utang dahil nagkautang-utang at na-depress, so at umuwi ng Pilipinas. So ang kababayan natin ay dati may utang siya sa isang bangko at gusto niya, dahil gusto niyang makabayad agad is may nakita siyang isang business at sumali siya doon na online business. So sumali siya din dahil ang online business ay may kapital naman, may kailangan maglabas ng pera, so sumali siya doon at hindi niya alam na napakahirap palang mag business sa sinalihan niya. Di madaling magkaroon ng buyer at yan po ang isang kinalungkot niya dahil hindi naman pala madali, pero sumali pa rin siya, naglabas siya ng pera na nadagdag pa sa kanyang utang. So siguro dinibdib niya na ang laki ng kanyang utang, so na-depress and nag-decide na lang siyang umuwi. So yan po ang hindi maganda pag hindi mo alam ang mag-control sa iyong sarili na utang ang gagamitin mong pera.
So, kailangan po tayong mag-ingat pagka hindi natin afford na gumastos, ay dapat iwasan natin na umutang sa bangko or hindi gamitin ang ating mga line of credit kasi ang hirap po talagang pagka ikaw ay nagkautang ng malaki dito is ang hirap po makabayad, lalo na pagka sakto lang ang inyong sahod sa mga mortgage, sa mga bills, bayad ng sasakyan, yung mga ganyan. So, opo, kailangan po talagang alam natin na mag-control sa ating sarili na umutang. Puro utang na lang. Kaya kasi napakahirap po talaga dito at wala kang aasahan. At napakahirap din kasi dollars, utang ang babayaran mo. Meron din tayong isang kababayan na nag-business, may business siya, nakakuha siya ng mga employee niya, pero hindi niya inalagaan ang kanyang mga employee para mag-stay sila sa kanila, or yung sahod nila hindi niya binibigay, kaya umaalis ang mga employee niya. Ang ganda sana ng kanyang business, pero yung sa kanya lang, yung gusto lang niya is siya lang ang mag-aasenso. So, yan ang hindi maganda na ginagawa ng isa nating kababayan, dahil kaya po kagulo-gulo, watak-watak or nagkagulo-gulo ang kanyang business. So, hanggang nawala na lang ang kanyang business at nagkautang-utang pa sa gobyerno dahil hindi niya binayaran ang mga taxes ng kanyang empleyado. So, yes po, dito sa Canada kasi isa lang mong sundin kung ano ang patakaran ng gobyerno. Hindi din itsapwera ang patakaran ng government dito, kasi ikaw din ang matatamaan siya, kasi kaya po utang-utang siya dahil hindi niya binayad sa gobyerno yung mga taxes ng kanyang employee, sira-sira ang kanyang sasakyan, at yan po. So, umuwi na lang siya ng Pilipinas. At yan po ang hindi maganda, kasi iniwan niya ang kanyang pamilya dito sa Canada. Pati rin yung isang kababayan natin, iniwan niya dito yung pamilya niya dahil na-depress. Umuwi siya, gusto niyang umuwi. At yan ang nakakalungkot na nangyayari dito sa Canada, kasi ang hirap po talaga na iwan ang pamilya dito dahil nagpunta kayo dito para mamuhay sana ng maayos, pero dahil sa maling desisyon, dahil sa utang, ay hindi mo na nakayanan ang inyong problema. Pero dito naman is basta't bayaran mo unti-unti yung utang mo, is makakabangon ka. Huwag mo lang sobrahan kasi ang yung pagkakautang para hindi ka mabaon talaga sa utang. At saka kung hindi naman importante ang yung paggagamitan, ay hindi dapat umuutang basta na lang sa bangko para hindi ka magkakaproblema, dahil once na nagkautang ka dito ng malaki, is napakahirap talaga na magbayad. Kaya kailangan po talagang tamang desisyon, tamang pag-control sa sarili when it comes to money. Kaya po, ang hirap po talaga. Kami din po na baon sa utang, kaya kailangan nating magbayad ng utang natin. So, unti-unti babayaran natin ang utang, babayaran natin para makabawi tayo.
sana po makabalik dito yung mga kababayan natin na umuwi dahil sa problema or dahil sa na-depress sa kanyang sarili. So, yan. So, thank you sa lahat ng sumusuporta at thank you sa lahat. Sana po God bless sa ating lahat.